Isang mapagpalang umaga po sa hapong ito, sa gabing ito. Tunay nga pong habang umaawit ang mga koro kanina, talagang para po tayong pinaghihili na kung papaano po sa mga unang araw nang kami ng magkabiyak ng puso ay nagpupunta sa dakong banal na ito. Nang natatandaan ko po noong mga panahong yaon, ganito rin po ang gawain sa gabi, Miyerkules at Sabado. Na sa tuwing maririnig ko ang mga tinig ng mga koro sa pamamagitan ng Espiritu, higit lalo sa tinig ng ating minamahal na Apo Conching, ang kalinisan ng aking puso ay unti-unti kong naramdaman. Ang pagsisisi ay unti-unti na sa aking katauhan ay nagkaroon ng puwang. Kung papaano po tayo tinatawag ng Panginoon sa dakong gawaing ito, sa dakong banal na ito, na sa bawat araw, sa bawat oras, naririyan ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, na siya nga pong ginagamit ng Diyos Ama bilang katauhan. Kung papaano ang bawat isa sa ating mga buhay, sa ating mga pinagdaraanan, sa pangkasalukuyang kalagayan ng ating panahon. Tunay nga po na tayo ay nahahambing sa mga tupa na palagi tayong pinapastulan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang taong kinalugdan. Opo, tayo ng mga bata pa ay pinapastulan ng ating mga magulang. Subalit patuloy tayong magpasalamat sa ating mga magulang sa laman. At magpasalamat din po tayong higit sa ating magulang, higit pa sa magulang, sa pamamagitan ng taong kinalugdan. Sapagkat dito tayo isinilang sa Espiritong Banal. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang sabi nga ng mahal na Mother of the House ng ating mahal na si Mami Marisa, halina kayo, ang sabi ng Espiritu sa kanyang katauhan. Natunay nga po na ang Panginoon nating Diyos ay ganap nating matatagpuan, ganap nating mararamdaman sa mga mensahe ng banal na Espiritu. Kung kaya sa bawat araw, ang pagmimithi ng mga taong nakadama, ng mga kapatid nating nakadama, ay gayon na lamang upang mapakinggan ang banal na Espiritu. At sa ating ginagawa, sa ating ginagampanan, sa ating mga buhay, bagamat tayo ay mayroon kanya-kanyang pamilya, sa ating mga ginagawang paghahanap buhay, nandyan pa rin ang Panginoon, nandyan pa rin ang Espiritu, na sa tuwing tayo makikipagniig sa Kanya, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, upang sa mga pagninilay-nilay, kung ano ang mga kapahayagan, ang mga pagninilayan sa pamamagitan ng ating minamahal na Mother of the House, palakpakan po natin si Mother Marisa. Salamat po, Ama. Salamat po, Kuya Kap. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Araw-araw, hindi po tayo nababasyo, kundi patuloy po niyang pinupunuan ang puso natin upang ito ang maging sagot sa lahat ng ating mga alalahanin, sa lahat ng ating mga dalahin, sa mga problema na ating pinapasan, sa bigat ng balikat na bawat araw tayo tumutupad bilang katauhan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nawa po ay patuloy na ipagkaloob sa atin ng Ama ang yung focus na tinatawag upang maramdaman po natin kung paano po niyang ipinapasok sa ating puso ang kanyang paghahari na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakaupo ka man yan, dyan, naghihintay ka, mararamdaman mo,
mayroong kasama ka sa katawan mo na hindi nakikita ng sino man. Amen po ba yun? Tunay nga po na walang humpay na kagalakan, walang humpay na pagmamahal ang ibinibigay ng Diyos sa bawat araw sa buhay natin. Amen? Na ang pasubalingan ng ating Ama, Anak, kung ako'y tunay lamang na darama ng lahat ng nilalang sa sanlibutan, walang malulugmok, walang malulumbay, bagkus patuloy silang lalaban hanggang mamithi nila na ako'y kamtin sa kaharian sa buhay na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Napakasarap namnamin. Yan ang tunay na bitamina ng ating mga buhay. Ang salitang banal na sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching ay patuloy na iniluluwal upang tayo po ay maging malakas, malusog, hindi lamang sa pisikal, kundi higit sa espiritual. Amen po ba yun? Sa oras na ito po, sabi ko nga po sa inyo, sa bawat pagninilay na ipinaaabot sa akin ng ating Panginoon, ay inihahayag ko po sa inyo upang tayong lahat bilang magkakapatid ay parang walis na magkakasama tayo, magtutulungan tayo upang sa isang big kiss na yan, sa pamamagitan po ng ating Panginoon, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, ay maging matibay po tayo. Amen po ba yun? Dahil ang isang walis po, kapag isang tingting lang ang magwawalis, wala siyang mahahakot na kahit na anong dumi. Ngunit sa kaparaanan po ng gawaing ito bilang kapatiran Divine Mercy, sa pamumuno po ng ating minamahal na Apo Kunching, ang ating minamahal na Apo Kunching, siya po yung tali. At tayo po yung mga tingting. Amen? At ang pundasyon na humahawak po bilang tali, ang ating minamahal na Apo Kunching mula po sa ating Panginoon. At hindi tayo maaaring maghiwa-hiwalay ng ating gagawin. Bagkos, ang kaukulan na nasa ng ating Panginoon, kung paanong ibinababa niyang mabuti, aabot sa atin na mabuti, gagawin natin na mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po, sabi ko nga po, bakit ang walis ang pinaisip mo sa akin? Sapagkat yan ang katotohanan, anak. Kung wala ekang magtatali sa inyo, at kayong mga tingting ay maghihiwa-hiwalay, isa man sa inyo walang mabubuo. Tama po ba? Ngunit dahil patuloy ko kayong tinatali sa pamamagitan ng aking espiritu sa katauhan ng Apo Kunching mo, mananatili kayong buo upang sa bawat araw na kayo'y humaharap o lumalaban sa hamon ng buhay ay magkaisa kayo, iisa kayo na haharapin ang bawat hamon ng kalaban. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, bakit po kaya pinahintulot ng ating Panginoon na ang ating minamahal na Apo Kunching ay hambing sa tali? Sapagkat hambing po siya sa isang leader na matatag. Kumbaga po, hinulma na ng ating Panginoon na maging matatag. Dinalisay ng ating Panginoon para manatiling tapat. At tunay nga po na ang pagtali po sa Kanya bilang ginagamit po ng ating Panginoon sa Kanyang katauhan ay hindi mo makikita kung saan ang sugpungan. Kundi talaga pong iniikot po tayo at araw-araw ipinaaabot sa atin ang mga dapat nating gawin upang makiisa at maging isa po tayo sa panuntunan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Salamat sa Ama. Sapagkat sa pamamagitan po ng mga kapahayagan at sa paggamit po ng ating minamahal na Apo Kunching, na iniluluwal sa atin ang nais ng ating Panginoon, napapabilang po tayo sa paghahari ng ating Panginoon. Amen po ba yun? At upang wag masayang ang pagiging isa na walis tingting na binuo ng ating Ama, sikapin po natin na wag tayong malaglag. Buhay po ba ang Diyos? Minsan po kasi, kapag tayo nagwawalis at kahit anong higpit ng tali, may kumakabyos po na tingting dyan para matanggal. Bakit po kaya? Sa palagay niyo po kaya, yung tingting na yun na kumabyos ay hindi siya natalian? Siksikan sila sa loob sa isang tali na itinali sa kanila. Ngunit, ang pasubali nga ng ating Panginoon, sa aking pagninilay pa rin po, sadya nga pong may kakabyos. Sapagkat, yung kumakabyos po na yon ay hindi makatagal sa panuntunan ng mabuti sapagkat hindi niya kayang gumawa na ipagparaya kung ano ang sa kanya.
Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po talaga eh. Kaya po nagkakaisa dahil nagpaparaya ang bawat isa. Amen? Sa madaling salita mga kapatid, sa larangan po ng paghahandog ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sabi ko nga po sa inyo, hindi po siya tumitingin sa dami ng nagawa mo. Wala po sa bilang ng dami ng ginawa mo ang pagtingin ng ating Panginoon, kundi sa quality ng paggawa mo o pagtupad mo kung paano mo itong ginawa para sa ating Panginoon. Napakalaki ng pagkakaiba ng quantity sa quality. Ang quantity, yung dami ng bilang. Aanhin mo yung sangkat lang ng tao na iilan lang naman pala yung totoo. Amen? Samantalang kung quality po ang pag-uusapan, iilan lang yan. Kung may kalidad ang kanilang gawa sa isip, sa salita at sa gawa, na totoong gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon, yung kukunti na yan ay hindi mababaliwala. At minamasdan niya ng ating Panginoon, hindi sa panlabas na kaanyuan kung paano kang tutupad, kundi yung quality ng pagtupad mo dito na galing sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sapagkat sa larangan po pala ng ganito, walang maiiwanan. Amen? Kaya po pala tayo tinali bilang isang walis tingting sa iba't ibang kaparaanan na tayo'y naakay, sa iba't ibang kalalagayan sa buhay na tayo'y naakay, sa iba't ibang kakayanan sa talino na tayo'y naakay, sa iba't ibang katangian na taglay natin na ibinigay ng ating Panginoon na tayo'y naakay, tinipon tayo sa dakong ito. At kung nagninilay po kayo, lahat ng tinawagan ng Ama sa dakong ito, halos andito na lahat ng mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Ang gagaling ng mga koro. Tama po ba? Ang gagaling ng mga IT. Ang gagaling ng mga Kuya Caps. At syempre po, ang mga kapwa ko alagad. May kanya-kanya rin pong ginagampanan. Lahat ng kabutihan na handog ng ating Panginoon, kung tutok din po ng bawat isa, walang maiiwan. Tama po ba? At lalong higit na magaling, sapagkat ang pagkakaloob po sa ating minamahal na Apo Kunching, dahil mismo po siya na ginamit ng ating Panginoon, ay nasisilayan natin na nagiging salamin ng bawat isa sa atin upang masundan natin at matahak ang tuwid na landas na ibinigay sa Kanya ng ating Ama. Amen po ba yun? Ang sarap! Bakit? Sapagkat ayaw ng ating minamahal na Apo Kunching na may maiwan sa atin. Tama po ba? Mga kapatid, halina po kayo. Ang gawain ito'y kakaiba. Ang kinalugdan ay kakaiba rin. Bakit? Hindi ko po sinasabi na dito lang ang magaling. Ngunit sa bawat pagninilay na ibinabahagi ng ating Panginoon, alam kong napakaraming ginagamit. Alam ko rin na napakaraming magagaling. Sa ulo pa nga nila ang Biblia. Tama po ba? Ngunit, humahanga nga po ako sa mga sa ulo nila, yung mga verses, yung mga ganito. Napakagaling. Napakagaling po talaga. Ngunit ang pasubalingan ng ating Panginoon, aanhin mo yung alam mo lahat. Sikat na sikat ka nga sa labas. Sa ulo mo ang lahat. Ipila ka naman bago mo malapitan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dito po, nakita niyo po, malaya po kakalapit. Kahit may COVID. Malaya po kayo makakapagmano kahit may COVID. Malaya po kayong makakadulog kahit may pandemya. Sapagkat ang ginamit ay tunay na mapagparaya. Buhay po ba ang Diyos? Isa lang po yun sa katangian na ang pasubalingan ng Ama-Anak. Kung ito lamang ang mamasdan ng tao, paniniwalaan nila na ako'y naririto. Buhay po ba ang Diyos? Lamang po ang nakakalukbay. Siguro po, ito rin ang pagninilay nyo. Minsan po kasi, at mas madalas, kapag ang ginamit po ay kulang sa salapi, kulang sa pinag-aralan, tapos papantayan ng maraming salapi, kompleto sa pinag-aralan, ang lahat ng tao sa sanlibutan tumitingin sa panlabas na kaanyuan at sa nalalaman kung paano nilang nakikita, mayaman yan. Tama po ba? Nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Sapagkat ang pasubali ng Ama, huwag kayong palinlang. Amen? Dahil mas madalas ang katotohanan nakatago. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon ay nilalantad na sa inyo upang pagsumikapan nating lahat na ang katotohanan na yan na inilantad sa dakong ito
ay wag nating ipagpalit sa saliw ng libo. Mga kapatid, halina po kayo. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kaloobang Ama. Ang bawat isa sa atin ay may pwedeng gawin. At sa bawat gawa ng bawat isa, doon kanya mamasdan. Hindi gawa niya at gawa ni Juan, gawa ni Pedro ipagpantayan. Hindi. Sa bawat gawa ng bawat isa, mamasdan niya ng Ama at sa iyong ginawa, doon kanya hahatulan. Mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng Ama sapagkat iba nga po ang puso niya eh. Iba ang puso ng Ama. Kaya wala siyang itatapon, kundi patuloy po niyang inaakay ang kanyang mga anak, lalo na ang mga naliligaw na kagaya ko sa unang buhay. At pinupuri ko ang Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng gawaing ito, na hindi ko sa hinagap sa isip ko na ako'y makakarating sa dakong ito. At salamat din sa mga pangyayari sa buhay ko, na dahil sa mga pangyayari na yun ang naging dahilan bakit ako naririto. Amen? Sapagkat may ginamit siyang mga katauhan upang sa malayong lugar na aking pinagmulan ay marating ako sa Bulacan at makarating ako sa Paligi, Candaba, Pampanga. Buhay po ba ang Diyos? Kayo rin po, may mga karanasan kayong ganyan. Kung paano mong pagtatagni-tagniin ang lahat ng karanasan na yan, na ang Diyos ang nagtakda ng lahat, hindi mo na yan malilimutan sa buhay mo. Amen? At kapag ito'y mapapahalagahan ng bawat isa, kung paano kang isinaayos ng ating Panginoon, hindi mo mababaliwala ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa bawat araw mga kapatid, kung ang lahat lamang ay magpapahalaga sa maliit na ginagampanan ng Diyos sa buhay natin, patuloy po niya tayong hinahawakan sa lahat ng pagkakataon na hindi tayo mawalay sa Kanya. Lamang, kailangan natin tuklasin, kailangan nating hanapin, kailangan nating tanggapin na ang Diyos ay buhay, na kasama mo araw-araw, sa puso mong taglay ay maaaring manahan sa pamamagitan ng Espiritong Banal na sa dakong ito ay iyong masusumpungan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Ang ating Panginoon, kailanman ay hindi ka aayawan. Kapag pusa kang lumalapit, lalo kanyang pagbibigyan. Ngunit kung ikaw ay aayaw-ayaw pa at siya ay nariyan, ikaw rin ang mawawalan at malilis siya ang iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang bahagi ko po sa inyo ay magkaroon ng pitak sa puso nyo upang makapagnilay po kayo kung ano ang nais ng Ama. Bakit ikaw naririto? Bakit ikaw inakay niya? Bakit kailangan na ikaw ay sumunod sa Kanya? Sapagkat sa takdang panahon ng buhay mo, isa lang ang pangarap ng bawat isa, ang makapiling siya sa buhay na walang hanggan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, minamahal na Mother of the House. Tunay nga pong napakaganda, napakabuti ng pahayag. Habang nagpapahayag po ang ating minamahal na Mother of the House, sa mga itinuran po na tulad ng vitamina, na paano nga po ba tayo nakikinabang sa vitamina na yon? Kung paano tayo tinuturuan na magsisi, magbalik loob sa Panginoon. Sa akin nga pong buhay, madalas nangungusap na sa kaisipan ko. Tulad ng mga kapatid natin na nagme-maintenance, palaging dinatatal sa aking kaisipan na tayo daw pong lahat ay nangangailangan ng maintenance. Ang maintenance na gamot at bitamina na mula sa ating Ama, Anak at Espiritu, sa katauhan ng minamahal na Apo Conching, ang mga banal na aral. At sa akin pa rin pong pagninilay habang nakatindig ang ating minamahal na Mother of the House, na kung paano tayo nahambing sa walis tinting. Di po ba ang walis tinting, kapag nga po isa, dalawa, tatlo, ay wala pang kakayanan, subalit sa kalooban ng Ama,
binuo tayo bilang hambing sa walis tingting. Sa aking pag-iisip, sa aking pagninilay, ang walis tingting ay pang-ipon o pantanggal ng dumi. Sa aking pagninilay, sa aking sarili. Ako ba'y ganap na magiging walis tingting? O ako ba'y karapat-dapat nang mapabilang sa walis tingting? Anong ibig ituran? Kung ang walis tingting nagkakalat, ang mga kalat ay iniipon, nililinis ang bakuran, ang ating mga puso, ang ating mga isip. Paano tayo magiging karapat-dapat na gamitin ng Ama? Marahil, ganap nating isukong ganap kung ano pa ang mga dapat at marapat na ating isuko. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pahayag mula sa aklat ni Jonas. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, siya'y nanalangin. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan, at natabunan ng malalaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit. Ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig ng mga patay. Ngunit mula rooy iniahon mo ako ng buhay. O Yahweh, aking Diyos, nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, na alaala kita, O Yahweh. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Ang mga sumamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa iyo. Ngunit magpapasalamat ako sa iyo sa aking mga awit. Ako'y maghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. O Yahweh, tanging tagapagligtas. Kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang pahayag mula sa aklat ng mga awit. Dalangin upang tulungan. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya Yahweh ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa walang hanggang habag mo, o dakilang amang lumalang, ang lahat nga ay iyong igagawad sa kaligtasan ng iyong mga anak. Ibinibigay mo ang marapat upang tuntunin nilang ganap. Yaong sayo ay ibig na kung ito'y gugustuhin lahat, tunay na ang kabutihan kakamti ng iyong mga anak. O aking ama't ama ng lahat, patuloy mong buksan, sila'y makaunawa sa iyong mga aral at salita, magkaroon sila ng pagnanasang mawawaan ganap, upang patuloy na hanapin ka't masumpong ang ganap, yaong iyong kaukulan na tunay na marapat. Nekarameneahanam, Nekarameneahanam, Nekarameneahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay San Lucas. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria, ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Pinili ni Maria ang higit na mabuti at ito'y di aalisin sa kanya. Nang dahil sa mga kailangan at kagustuhan ng tao na makamtan, nawawala na ang pagnanasang maglingkod sa Ama. Ngunit kay palad ni Maria, kaysa sa ginawa ni Marta, na naging abalang-abala siya sa mga pagkain, sa bagay na mawawala sa lupa, sa bagay na mabubulok, sa bagay na hindi makapagbibigay kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Subalit si Maria, napakapalad niyang pinili ang pinakamahalaga, ang naglingkod siya sa kanyang Panginoon. Pawang katotohanan ang lahat ng tinuran. Kailan ka nga ba nagtunang pansin sa iyong Panginoon? Kailan mo siya mas pinaigit sa iyong mga kailangan? Kailan mo pinakilalang siya'y mahalaga sa iyo, magalak at matuwa? Kung mas pinahahalagahan mo siya kaysa sa bagay na pinahahalagahan ng marami, kaya't ang tao ay naliligaw sa katotohanan, kaya't ang tao ay napupuspos ng pagnanasa, ngunit hindi ng espiritu, kundi ng bagay. Nekarameneahanam, Nekarameneahanam,
Nekaramenea anam. Sa panahon ngayon, makikita mo ang tunay na nagpapakaabala sa larangan ng kabanalan at kabutihan. At ang nagpapakaabala sa pag-unlad ng buhay, pisikal at material. Ngunit sa pag-unlad ng buhay pananampalataya, ilan kaya ang magpapahalaga at patuloy na hahanapin upang maparamdam sa Ama ang kahalagahan niya sa kanila at upang maramdaman nila ang kahalagahan ng Ama sa kanila. At iparamdam naman ng Ama ang kahalagahan niya sapagkat siya'y pinakamahalagang bagay na nagmumula. Ang bagay ay sa Kanya lamang. Mga inibig ko at minamahal, kailan ka ba nabalisa sa iyong mga kailangan? Kailan ka nababalisa sa pag-iisip sa bagay, sa iyong mga kailangan na bagay, sa iyong mga pagnanasang ito'y kamtan, sa iyong pagnanasang ito ay mabilis mong makuha, mabilis mong makita, mabilis mong mahawakan, ngunit na hirap ang loob mo, hirap na hirap ang isip mo, hindi mo makuha, hindi mo makita, hindi mo makamtan ang iniibig mo na gustong-gusto mong mapa sa'yo, ngunit mailap, para bagang lamok na nakikita mo na, ngunit di mo pa mahuli. Para bagang paru-paro na pababa, pataas, hindi mo maabot. Ngunit kapag inabot mo ang kalooban ng Ama, ipakikita niya sa iyo ang tunay na damdamin niya, ang tunay na kalooban niya, ang tunay na mahalaga sa iyo, na pahahalagahan din niya para mapaligaya ka niya. At yan ang pawang katotohanan. Nang maramdaman ni Maria ang kanyang kaligayahan sa paglilingkod sa kanyang Panginoon, hindi niya alintana kung ano yung ibibigay niya sa kanyang Panginoon. Hindi niya alintana kung ano yung ipakakain niya sa kanyang Panginoon, sapagkat siya mismo ang nag-alay, inyalay niya mismo ang kanyang sarili. Samantalang si Marta, ang ibig niyang ihain ay ang pagkain na ibig niyang mapasarap, na ibig niyang maipakita na ginawa niya ang lahat para ihain sa kanya. Aanhin ng iyong Panginoon ang bagay. Aanhin ng iyong Panginoon ang pagkain. Hindi niya yaon kailangan. Ang kailangan niya ay ikaw mismo na mag-aalay ng sarili mo para sa Kanya. Sapagkat ang ipadama mo sa Kanya ang kahalagahan mo at paramdam niya sa iyo ang kahalagahan mo at iparamdam mo sa Kanya ang kahalagahan niya sa iyo, isang tunay na paghahandog, isang tunay na pag-aalay, sapagkat ikaw mismo, ang sarili mo ang hinahain mo, ikaw mismo, ang buhay mo ang pinagkakaloob mo, hindi ang bagay na alam mo na kung gugustuhin niya, mapapakita niya sa iyo, maibibigay niya sa iyo ang mga bagay na mahalaga sa iyo dahil siyang pinahahalagahan mo. At mapapalad kayo na wala man kayong maialay, kundi ang sarili niyong katapatan, ang sarili niyong pakikipagtotohanan, mas nalulugod ang Ama sa inyo. Kaysa nagbigay ka nga sa kapwa mo, masama naman ang loob mo. Binigyan mo nga ang kapwa mo, pagmamarali ay sa iyo. Nagbibigay ka nga para pakilala ang sarili mo. Ngunit si Maria, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi ang ibig niyang ibigay sa kanyang Panginoon.
ay ang bagay na alam niya na hindi kailangan ng Panginoon niya ito, kundi mismo ang sarili niya ang nilaan. Pinaglingkuran siya. Nakinig siya sa mga salita niya. Nakinig siya sa mga aral niya. Mataman siyang nakikinig at siya'y masayang-masayang kahalubilo at kasama niya. Samantalang itong si Marta, abalang-abala sa paghahanda ng panglupang katawan at ng bagay na bububulok lamang. Kaya tanong tinuran sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Pinili ni Maria. Ang hiniyalay ang sarili niya, ang hinandog niya ang sarili niya. Ngunit itong si Marta ay abalang-abala sa kanyang pambagay na nakikita ng mata, na makakain ng bibig, na dudurugin ng bituka, at iluluwal pagdaka. Ngunit si Maria, pinili niyang pinakamahalaga ang paglingkuran ng kanyang Panginoon, ang yandog niya ang kanyang oras, ang kanyang pagkakataon na makasama at makapiling ng kanyang Panginoon. Hindi niya sinayang ang mga sandaling kaharap niya ang kanyang Panginoon. Hindi niya sinayang mga sandaling makakanig niya ang kanyang Panginoon. Hindi niya sinayang mga sandali na makakausap niya ang kanyang Panginoon. Ilan kaya sa inyo ang nagbibigay ng oras para makipagdiig sa inyong Panginoon? Para sa sandaling oras, sa maikling oras, ay makipagtipanan kayo upang maramdaman nyo siya, sa puso nyo ay madama, upang malaman nyo at mabatid kung anong ibig niya. Sa isip nyo ay manahan ang salita niya at maunawaan nyo sino siya sa inyo, ano siya sa inyo, pinakamahalagang bagay siya dito sa mundo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't hindi sayang ang oras ni Maria. Hindi na sayang ang kanyang pinaglaanan na oras at pagkakataon na makasama niya at makaniig niya ang kanyang Panginoon, na makinig siya at matuto sa ituturo at iaaral. Ilan kaya sa inyo ang patuloy na nagmimiting matutunan ang mga bagay-bagay na hindi nyo nakikita? Mabatid nyo ang mga bagay-bagay na pinakamahalaga, yaong buhay nyo na dapat ay nasa piling niya bilang Panginoon at Ama ng lahat. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong napipili, mga pinili at hinirang, na sadyang nag-ukol at naglaan ang inyong mga panahon, ng inyong mga oras at sariling buhay, upang ibigay sa Ama at ipaglingkod nyo sa Kanya ang buhay na sa Kanya'y pairam at sa inyo'y pinahiram. Sapagkat napakahalaga ang siya'y tanggapin, kilalanin at parangalan, ang siya'y paglingkuran, kaysa isusulit mong bagay na di niya kailangan. Napakapalad nyo ng mismong hinahandog nyo ay ang sarili nyong pagmimithi na siya'y inyong makapiling, makasama, mapaglingkuran at maalayan ng inyong buhay. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam,
Nekaramenea anam. Sapagkat habang kausap ni Maria ang kanyang Panginoon, damang-dama niya ang kaligayahan. Sapagkat naaaliw siya at nalilibang dahil sa kasarapan ng kanyang pakiramdam. Dahil sa kaaya-aya niyang pakiramdam. Kaya't hindi niya alintana ang magutom ang kanyang Panginoon sapagkat alam niya ang Panginoon niya ang magbubusog sa kanya. At hindi ang pagkain ihahain niya sa kanyang Panginoon, kundi ang kanyang buong galak na mapaglingkuran siya bilang Panginoon. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung di mo nauunawaan ang mga bagay-bagay na hindi mo nakikita at nahahawakan, kung ano ang dulot sa iyong buhay na napakainam, sadyang hindi mo pahahalagahan at mimitiing ito'y kamtan. Subalit kapag naramdaman mo ang iyong pinapanginoon at tunay na Panginoon, tandaan mo, mahal ko, magmimiti ka sa araw-gabi man, na siya'y madama mo at makapiling, di mo man nasisilayan, subalit nananahan sa iyong piling, ang kanyang katotohanan, ang kanyang liwanag, mapapatotohanan mong siya'y sa'yo, ika'y sa kanya, at ang pinakamahalaga ay kayong dalawa ay nagkakaisa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O kay papalad ninyo na ang pinahahalagahan ninyo, ang tunay na nagpapahalaga sa buhay nyo, at ang nais nyong paglingkuran, ay ang tunay na pinagmumula ng inyong mga kailangan, at ang ibig nyong kamtin at manahan, ang tunay na sa inyo'y magpapaligaya sa buhay. Walang dilit iba, kundi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu na suma sa inyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan, dadayain ka pa't lilindangin ang kalaban. Nagnanasa kang maglingkod ng matapat. Aayain ka ng iyong kapwa, nagnanasang ikaw naman ay ayain sa pangsanlibutan. Bukas ka na maglingkod. Mayroon tayong pupuntahan, mas masaya doon. Bukas ka na lamang magsimba. Linggo-linggo na lang nagsisimba ka. Bukas ka na lang magpunta dyan sa dambana na yan. Mayroon pa tayo gagawin. Palagi mo na lang iniiwanan yung ginagawa mo. Hindi ka na nagsawang nagpunta sa dambanang iyon. Mapapalad kayo na tinatalikdan nyo ang anuman, alang-alang sa inyong Panginoon, upang kayo'y makipagtipanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano naman kayong makikipagtipanan? Wala naman ang Panginoon doon at si Kunching lang. Nasaan ba ang Panginoon mo? Nakanino ba ang Panginoon mo? Hindi ba nasa lahat at nasa taong tumatanggap? Kaya't kung ikaw ay nasa iyo, ang iyong pinapanginoon, kahit nga saan dako'y naroon siya, ngunit anong palatandaan at patutong pinag-uukulan mo siya kung hindi ka maalis ng tahanan mo? Anong patotoo na pinaglilingkuran mo siya kung ang lahat ng mahalaga sa iyo'y inuuna mo? Anong patotoo mo
na naglilingkod ka sa Kanya, kung ang katwiran mo ay kahit hindi ka umalis sa inyo, ay naglilingkod ka rin sa Kanya. Ano pinaglilingkuran mo pag nasa tahanan ka? Hindi ba ang tahanan mo? Hindi ba ang bakuran mo? Hindi ba ang pamilya mo? At kapag ikaw ay nasa hanap buhay, ano ba pinaglilingkuran mo? Hindi ba yung hanap buhay mo? Ang siyang pinalalago mo, pinauunlad mo? At kapag ikaw ay nasa dambana o nagsisimba ka, ano baga ang na iyong tinutunguhan? Hindi ba upang makinig ka ng banal na salita at mapaglingkuran mo ang Panginoon mo sa isip at diwa? Ay maramdaman mo siya kung ninanamnam mo ang kanyang mga salita at aral sa pawang katotohanan, ang taglay. Kaya mapapalad kayo na di nyo man nakikita, ngunit nararamdaman nyo, di nyo man kaharap, ngunit inaari nyong kausap, di nyo man makamit ang bagay, ngunit kung nakamit nyo ang pinakamahalagang bagay, maligayang puso ang mararamdaman. Pagharian kayo. Buhay bang Ama? Masaya bang buhay? Kaya't itong si Jonas, tumakas, umalis, sapagkat sa pag-aakala niyang makapagtatago siya sa kanyang Panginoon. Sa pag-aakala niyang hindi siya susunod, hindi na siya mahahabol. Kaya sumakay siya sa barko. At napakabuti ng Ama, pinakita lamang sa kanya, kahit saan nga siya makarating, nakikita siya. Ano nga ang gawin niya, nababatid niya. Kaya naman hanggang sa barko't karagatan, ay dala-dala pa rin niya ang pagtitig sa kanya, ang pagmamasid sa kanya, ang pagsubaybay sa kanya, at pangangalaga kay Jonas. Buhay bang Ama? Kaya tutulan mo man siya, hindi kanya tinututulan. Kaya magalak at matuwa. Sapagkat kahit anong pagtutol mo sa kanya, kung may pag-aata sa iyo, pinahahalagahan ka pa rin niya. Sinusubaybayan ka pa rin niya. Kaya mapapalad kayong napag-atasan. Tinatalikdan nyo man kung magkamisan, ngunit nakasubaybay sa inyo. At kung tunay na kayo ay ibig gamitin ng Ama, kayo bagay makapagtatago nga sa Kanya. Kaya mapapalad kayong lantaran yung kinikilala siya, lantaran yung pinaglilingkuran siya, lantaran yung pinakikilala siya, lantaran yung hinahayag kung sino siya. Buhay bang Ama? Kaya magalak kayo't matuwa nang magpakilala sa inyo, nakilala nyo, nang nagpadama siya sa inyo, dinaman nyo, at nung mapadamat, makilala nyo na siya. At nadama nyo, sumunod kayo. Mapapalad kayong sumusunod, di sa tao, kundi sa Kanya, labag sa kalooban niya, di nyo ginagawa ito. At ang bawat tuntunin niya, minimithi nyong gawin tupdin dahil nararamdaman nyo siya sa inyong damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Buhay bang Ama? Masaya bang buhay? Palatandaan at patotoo ng Ama na talagang kahit na ikaw ay hindi paganap, kahit ikaw ay tao lang nagsisikap na makalaya sa iyong kasalanan, sa iyong pagkakamali, at nagsusumikap maglingkod, kilala ka't alam ng Ama lahat ang kailangan mo. Tama baga? Kahapon, pagpaumanhin niyo po kung wala kami kahapon, nag-alay naman kami ng para sa paghahandog din. Kaya lang, iba, okasyon naman yon na
anak naman ang alagad din. Sa daan, nag-uusap. Sabi ni kapatid na Ana, gutom na eka ako. Pag dumating eka kami doon, patimpla agad ang ako ng kape. Pag hindi pa kami pinakain, sasabihin ko, gutom na ako, gutom na kami. Sumagot naman ako, oo nga, ako rin parang kumakalam na yung tiyan ko Sabi ko na, pero alam niyo po ba, pinakitang muli ng Panginoon na kahit di kami magsalita, nararamdaman niya yung gutom namin. Buhay ba, Ama? Kaya lang, nakakahiya para kaming special. Alam niyo ba, huwag kayong maiinggit, Gusto niyo bang maramdaman yung special kayo? Maglingkod kayo. Lahat iyahain sa inyo. Para bagang presidente kayo dumating. Lahat yung masarap pipiliin pa. Sabi ko nga, Panginoon, sino naman ako para paghanda kami ng ganito? Para paupo ako. Kaya ako pagka pumupunta ako sa isang maringal na okasyon, doon ako sa puwitan. Kasi binibilang ko yung sarili ko, alipin ako, at hindi ako isang maringal na tao. Ayaw ko yung special. Kaya po ko, ano po ba yung ulam? Apo. Hindi mo naman makakain lahat yan. Pag hinain ng kalimbawa ng supong malalaki, kumain ka nga ng 10 niyan, kung dito mas ang presyon mo. Pag hinainan ka ng alimango, kainin mo ang kainin niya, kung dito maas ang kolesterol mo. Kapag lingkod ka na, limitasyon ang pagkain mo. Nakalimi, nakasuri, hindi yung lamon, hindi yung kain. Tikim-tikim baga. Para ka sosyal, na mayaman, tikim dini, tikim doon, hindi sabol. Ano ba yung samol? Dakwal, samol. Pero kumisan, matatangay ka rin pag naisip mo yung nakikita mo. Pero hindi naman yung nagmamapuri ka, hindi naman yung nagmamalinis ka, o hindi naman yung nagpapakita kang puri, nagmamalinis na disente. Kundi, kung dati kang matakaw, makapagtitimpi ka na. Sapagkat sasabihin sa'yo ng Panginoon, hoy, minsan ka lang ba kakain? May mamaya pa. Buhay ba ang Diyos? Kung dating kung magsakol-dakol ka ng mga butog pakwan, hanggang mahapdi na labi mo, ayaw mo pang tumigil. Pagka ikaw'y naglingkod, pag ikaw ay binigyan ng karunungan ng Ama, 5 lang tama na sa'yo. Bakit? Alam mo yung lahat ng labis masama. Si Ana, mahilig yan sa kape. Huwag ka nang mayaka ako, patimpla ka ng kape. Sabi niya, ako, pinaya na naman ako ni Riz. Sabi, sinichismis na naman ako. Maraming kalukahan yan Nung nagmi-mission kami, alam nyo ba, nung bago-bago kami nagmi-mission, lalo na dun sa parting, magkukwento ako ngayon, kailangan kasi bulgar lahat minsan yan Nagmi-mission kami sa may, Masantol. Maraming sugpuro at saka alimango Ngayon ito, alam ko na akala niya hindi ko alam, bumubulong siya. Sabi niya, alam ko na kung saan ako tatabi mamaya. Kay Apo, sigurado marami doon. Ilalagay lahat kay Apo yun, sabi niya. Lahat ng masasarap, ilalagay kay Apo. Ngayon, nung nandun na kami, hoy, babae, halika, dito ka kakain. Ito, masasarap masasarap. Ay, sabi niya, narinig ka. Alam niyo, ganun lang ang buhay. Ganyan ang buhay. Oo. Ay, pero sa iba, puto kang walang matamis. Sino yan? Si Apo Kunching? Si Apo Kunching lang yan. Si Kunching-Kunching lang yan. Pero ang hindi nila alam, mas mataas na tao sa kanila, bibigyan ka ng pahalaga. Sino sila? Yung nakakadama, nakakakilala sa Diyos Ama. Kahit ikaw ay isang aba, kahit ikaw ay isang hamak,
kahit ikay isang mangmang, kahit ikay walang kakwenta-kwenta sa pananaw nila ng iba. Dahil pinahalagahan ka at binigyan kang halaga ng Ama, binigyan kang kwenta sa buhay mo, tandaan mo, may magpapahalaga at magbibigay kwenta ng buhay mo dahil ang Ama ang may gusto. Buhay bang Ama? Kahit na hinahamak-hamak ka, kahit ikay pinagtatawanan pa, kahit ikay inaayawan pa, kahit ikay nilalayuan pa, kahit ikay sinisiraan pa, tandaan mo, kapag ang Ama ang kumilos, walang magagawa ang sinuman. Kaya, magpakatotoo kayo sa Diyos, wag sa tao lamang. Buhay bang Diyos? Tingnan nyo, kahit saan kayo magpunta, pinakamasarap kung lechon yon, sigurado pati balat. Sasabihin balat. Sino yung napipinsala? Yung mga kasamaan mong matatakaw. Hindi makapagpigil Sarap, ngasab. Hindi nguya, ngasab. Buhay ba ang Ama? Ano ba yun, Eka? Ano ba yan, Eka, yung salita ni Apo? Nguya. Hindi nguya, Eka, ngasab. Iba yung nguya sa ngasab. Yung ngayab, yung ngasab, para ba yung ewan ko sa inyo kung ano yan. Buhay ba ang Diyos? Nagpapatawa lang na totoo yan. No? Nagpapatawa na totoo. Tandaan ninyo. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, ano ba ito? Misyon? Misyon ba ito? O kainan? Kaya sabi ko, baka mamaya yung iba gustong magpapanik, walang pera. Hindi makapagpapanik ng imahe dahil walang pera. Sasabihin nila, gusto ko po kang magpapanik, kaya lang po wala po akong pera. Kasi po ay may pagkain pala. Bakit? Sila dapat mong pakainin. Bubusugin mo ng pagkain espiritual. Hindi ikaw ang bubusugin ng tiyan. Buhay bang Diyos? Kaya lamang, minsan nga ang katwiran ng iba, bukal po sa puso namin yun Kasi po nakalaan po kami. Alam niyo po ba Eka, bago po kami nagpapanhe. Nagkapera po kami, nagkabiyaya po kami. Yun naman ang maririnig mo sa mga iba. Yung iba naman, Eka, nangutang lang ako Alam niyo, katulad ni Marta, nagpapakaabala siya sa kanyang Panginoon ay hindi maglingkod. Ang hinahanda niya, ang bagay na pang-tao, na alam naman niyang hindi tao itong dumating sa kanya, kundi Diyos na totoo. Buhay bang Diyos? Kaya, anong hinahanda ni Maria? Ang kanyang sarili. Anong hinain ni Maria? Ang kanyang sarili. Si Marta, anong hinahanda niya? Ang pagkain. Ang bagay na pinaglilibangan, pinagkakabalahan, pinagkakalimutan, kaya nagkakasala ang maraming tao. Buhay bang Diyos? Subalit, pinili ni Maria ang pinakamahalaga. Ang siya ay maghain ng oras, magpahalaga sa oras na walang masasayang habang kasama niya ang kanyang Panginoon. Kayo, kailan nyo pahahalagahan na habang kayo'y naririto sa lupa upang magpakilala sa inyo ang inyong pinapanginoon, upang ipakilala nyo ang inyong pinapanginoon, na pahahalagahan nyo siya kaysa sa mahalaga sa inyong bagay na material. Buhay bang Diyos? Kaya magala kayo't matuwa, kayong mga nagpahalaga sa Kanya, na kung kailan hindi na mahalaga sa inyo ang dating mahalaga sa inyo, doon naman ipinakikita at doon naman ibinibigay ng Ama yaong mga tinalikdan ninyo. Dahil mas inuna nyo siya, mas pinahalagahan nyo siya, mas minahal nyo siya. Kaysa sa dating mahalaga, mahal nyo at inaalayan nyo ng oras, panahon at pagkatao nyo. Buhay bang Ama? At kapag nakipagtotoo kayo at tunay na totoo ang inyong pag-aalay, ang inyong paglilingkod, tandaan ninyo, ito ang pakikita sa inyo ng Panginoon nyo. Ito ang ibibigay sa inyo ng Panginoon nyo. Ito ang isa sa buhay niya sa inyo.
kung paano sinasabuhay niyo ang salita niya, isasabuhay niya din ang katuparan at kapangyarihan niya ipakikita, may magagawa siya sa inyo, hindi ang sanlibutan at inyong sarili maging kapwa niyo. Buhay ba nga, Ama? Sapagkat habang pinagmimithi niyo siya, habang nagmimithi kayo para sa Kanya, lalo niyang pinakikita at pinakikilala sino siya sa inyong pinagmimithian niyo, na nais niyong makapiling, na nais niyong makasama, na nais niyong paglingkuran, na nais niyong maging ganap kayo sa Kanya. Kaya't kung ganun ang pandaman ninyo, mapapabatid sa inyo, tunay na mapalad kayo, tulad ni Maria, na nagpahalaga sa Kanyang Panginoon. Wala siyang sinayang na oras habang ang Panginoon niya ay nasa tahanan niya. Anong ibig sabihin niyan? Huwag niyo sayangin ang bawat oras, ang bawat araw, ang bawat minuto, ang bawat buhay niyo habang ang Panginoon niyo ay nananahan sa inyong katauhan. Maging templong tahanan na magpahalaga kayo sa Kanya at huwag niyo sayangin at huwag niyong bigyan pagkakataon na siya'y mawalay pa sa piling niyo. Buhay bang Mama? Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Bagkus patuloy niyong namnamin, damhin, pahalagahan, at pag-ukulan ng pansin ang Kanyang mabuting sa inyo'y pagdatal, pagbibigay, at pagmamahal. Pagharian kayo. Tayo na. Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Akala niyo'y chismis ang pagbibigay pahayag kay Ana, no? Ito ang ibig wikain at sambitin sa inyo. Matalino siya. Alam niya kung kanino siya sasama. Alam niya kung kanino siya mabubusog. Alam niya kung saan siya makakakita ng masasarap. Sapagkat alam niya ang kanyang sinusundan. At alam niya kung sino kanyang pinaglilingkuran. Kaya't ibibigay sa kanya ang masasarap na pagkain. At yan, kung magpapakatotoo kayo. Sinong gutom sa mga lingkod? Sinong ginugutom sa mga lingkod? Sinong kinukulang sa mga lingkod? Sinong magkukulang sa mga lingkod? Yamang ikay pinaglilingkod ng tunay na nagbibigay ng biyaya at pagpapala at mga bagay sa lupa. Pagtawanan ka man, hamakin ka man, kutsain ka man, sirain ka man, kung di ka matatangay ng salitang tao, alam mo nga Diyos mo ang mangingibabaw sa iyo, pakikita niyang sa iyo ay siya at siya ay sa iyo. Kaya patuloy ka makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. At wag naman din kayong magkasala. Bakit eka, Panginoon ba si Kunchi? Hindi nga siya Panginoon. Subalit hindi siya magtutungo sa iba't ibang dakot, iba't ibang tahanan para paghanda siya kung siya lamang. Sa makatwid, mayroong nag-aatas at may nag-alay sa kanya, kaya ito'y tinutupad niya.
At kung tunay ka rin namang tagasunod at lingkod, alam mong tunay mo sinusundan, kung ikaw ay nasa dilim at ikaw'y libulid sa dilim, susunod ka ba? At nang dahil ikaw'y nasa dilim nang nagliwanag ka sa sinusundan mo, alam mo kung sino ang sinusundan ng iyong pinaglilingkuran. Kung magkagayon, magiging matalino ka ring magpipili ng dapat mong gawin upang tupdin mo ang nararapat at ikaw'y makalaya sa dilim. At patuloy mo makikitang liwanag at patuloy kang masisiyan matutuwa nang dahil alam mo ang iyong Panginoon ang siyang iyong sinusundan. At patuloy kang makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Yamang mabuti sa lahat ang Ama, at tunay na siyang inyong tinatawag at ibig makasama. Hindi kaya kayong nasa ligaw at lisya ay may tuwid at may tama? Kung magkagayon ay patuloy niyo siyang mararamdaman at makikilala sa matuwid at tama, kaya't magmimithi kayong mapanahan sa kanyang mabuting katwiran at tamang katwiran, at kayo rin naman ay mapapabuti sa lahat ng sandali. Kaya't magala kahit matuwa kung ang isip at damdamin nyo ay nabago, ang masamay naging maganda at mabuti, at napaganda ng napaganda habang kayo'y nakikisa sa mabuting Ama. Pagarian kayo, upo na muna. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, alik o ang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o ang tinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Kaya mapalad si Maria kaysa kay Marta. Hindi man niya iniyukol ang bagay sa kanyang Panginoon, may nakalaan naman kay Maria dahil ang kanyang Panginoon ay kanyang pinaglingkuran. Kaya wika niyang maliwanag, Marta, Marta, mas mabuti ang pinili niya kaysa magpahalaga sa mga bagay. Sapagkat bagay na yung kailangan, batid ng Ama mong mahal, di ka man magturan, silay na silay niya kailangan, kaya't di mo man sabihin at yung mga idalangin, di ka niya pababayaan, gutumin, araw at gabi man. Pagpalain kayo, kahit sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tandaan ninyo, maraming pamamaraan ng Ama. Sa ibig niyang pangyarihin, sa ibig niyang gawin, marami siyang paraan para ito-itop din. Kaya't kung siya'y aalayan, kanyang pasisilay, hino siyang iyong pinagkukulan at paglalaanan ng buhay, pakikita niya rin sa iyo. Yang iyong pinagmulan, siyang nakakakilala sa iyo, siyang nakakaalam ng lahat para ibigay ang iyong kaligayahan. Pagpalain kayo, tayo na! Purisin ng Ama, kumusta ka na? May manas ka pa ba?